settembre. Magandang araw sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Milano Centrale at ayan, makikita nyo maraming tao dito sa estasyon ngayon at bakasyon nga dito, Agosto na kasi. At ngayon pupunta tayo sa isang lugar sa bandang hilaga pa ng Italia malapit sa border ng Switzerland. Ito yung Chiavenna. At ayan, nasakay tayo ng tren dito mula sa estasyon ng Milan Central Railway Station at sasakay tayo dito. Yan nga, maraming tao dito. Makikita nyo napakaganda ng estasyon ng tren, napakaganda. At ayan, at ito nakasakay na tayo sa tren at paalis na siya sa istasyon. At ayan, nakikita nyo yung view ng istasyon, napakaganda dito sa bandang sakayan ng mga tren. Maraming platform dito, mga lampas 10 ang platform dito. Iba't ibang uri ng tren ang umaano dyan, uma-arrive. At halimbawa na lang yung mga bullet train, yung mga mabibilis na train, yung mga 300 kilometers per hour ang maximum speed, nandito yan. At yung ibang mga train, katulad yung mga normal train, regular trains na umaabot din naman ng 150 kilometers per hour, ang bilis ng takbo. At ayan, napakaganda yan. Ayan, yun yung labas ng istasyon. Makikita nyo, napakaganda ng pagkakagawa nito. Napaka-grandioso, napaka-elegante talaga. At ayan, patuloy tayong bumabiyahe. Mga 2 oras ang ibibiyahe natin mula dito sa Milan papuntang Chiavenna. Ang Chiavenna ay matatagpuan niya sa hilaga ng Italia at malapit na ito sa border ng Switzerland. Mas malapit na ito sa Switzerland kumpara sa Milan kung ating tatantsahin at susukatin. At ayan, dito sa tren maraming tao ngayon, puno ang tren. Buti na lang nakahanap pa kami ng upuan dahil wala na talagang halos upuan na mauupuan, tayuan na halos. Hindi ko alam kung saan pupunta yung iba dahil titigil pa to sa iba't ibang mga istasyon bago tayo makarating doon sa Chiavenna. Sa totoo lang pala, itong tren ay bababa sa, titigil pa sa Colico at talagang sasakay pa tayo ng isa pang tren papuntang Chiavenna mismo. At ito na yung view nung Lake Como doon sa makikita sa bandang dulo, at yung rural area ng lugar na ito. Nakita nyo, grabe, napakaganda ng tanawin, yung bundok at lalo na itong lawa na ito guys, napakaganda ng tanawin guys, napakaganda. Lalo kung nagagandahan na kayo dyan, mas magagandahan pa kayo pag nakita ito ng personal habang nakasakay kayo sa tren, nakadungaw, tinitingnan itong lugar na ito. Grabe, napakaganda ho ng ating natatanaw ngayon, nakikita. At pagkatapos naman yan, ayan, patuloy pa rin na tayong biyahe at sasakay pa nga tayo ng isang tren. At ngayon, ayan, patuloy pa rin tayong nakabiyahe at dun sa Chiavenna ay mga bandang bundok na yun. At ngayon, nandito tayo sa Chiavenna, nakarating na tayo at ito na yung istasyon ng tren dito sa Chiavenna. Napakaliit lang ng istasyon pero okay naman. Kasi nga hindi naman dito matao, hindi naman kailangan na napakalaking istasyon dito katulad doon sa Milan. Hindi naman yun kailangan. At ayan, ito yung tren natin sinakyan pupunta dito nga sa lugar na ito. At ayan, maggagala na po tayo dito, maglalakad na po tayo. At ayan, ito yung bubungad sa atin pagdating dito sa Chiavenna. Ayan yung harapan ng istasyon. At may estatwa dito. At dun sa likod natin yan, makikita nyo yung napakagandang tanawin, yung mga bundok, yung kalikasan, napakaganda talaga. Makakapag-relax ka dito. At syempre, ikukumpara mo sa Milan na isang malaking lungsod, kahit papano, talagang mas mainit ang panahon dun kumpara dito. Dito mas presko ang hangin, mas sariwa syempre. At hindi ganun kainit dahil nga sa Milan, syempre, puro mga semento, bahay, mga gusali. At talaga namang nakaka-stress minsan yung mga ganun eh. Kaya kung pumunta ka dito sa mga bundok, talaga makaka-relax ka. Maganda ito lalo na sa mga may edad na yung gusto na lang ng mas tahimik na buhay o tahimik na pagbabakasyon, ay talaga namang maire-recommend itong lugar na ito. Talaga namang nakaka-relax. May mga tao pero hindi ganun, hindi ka crowded, hindi ka tulad ng mga tourist cities dito sa Italy na talaga naman dinudumog ng mga turista, lalo na ngayong Agosto na tag-init, kasagsagan ho ng bakasyon. At ayan, naglalakad tayo patungo sa sentro ng lungsod. Maliit lang naman na sentro ito, hindi katulad ng sentro sa Milan na malaki at talaga naman dinudumog. At ayan, nakita nyo mga lumang building dito, mga bahay. At ayan, may mga restaurant din dito, may bar din dito. Ayan, nag-uusap yung mga tao dito, nakaupo sila. Ayan, nag-uusap sila. Ayan, talaga namang makikita mo yung buhay nila dito, yung lifestyle dito sa lugar na ito. Talaga namang hindi ganun kabigat, napakagaan lang. At dito tayo ngayon sa isang plaza. At ayan, may ditong fountain dyan.
At ayan, ayun yung sentro ng lungsod at yung mga sa likod ng mga building na yun, makikita mo yung mga bulubundukin lugar, talaga namang nakakamanghan tingnan. At ang maganda pa, napakaganda ng panahon ngayon, maaraw, talaga naman makakagala ka na maayos dito at dahil hindi umuulan, hindi mo kailangan magdala ng payong o kung ano-ano pang mga gamit pang, pang kontra sa ulan. At ayan, yung makikita nyo yung parang nakatayo na yan sa ano, kumbaga yun yung nagsisilbing pintuan patungkol dun sa sentro ng lungsod. Ngayon, dahil lang galing tayo sa lungsod na, o sa sentro pala, kumbaga parang lalabas ka na ng sentro. At makikita natin dyan yung mga tanawin pa, yung mismong dinadaanan ng mga sasakyan kapag papasok sila ng Quevena. Kasi yung daan nga, dahil malapit na sa border ng Switzerland, may kalsada na dyan patungo dun mismo sa border ng Switzerland, papunta dun sa mga mabubundok na lugar ng Switzerland. At ayan, hindi naman nga ganong gadami ng tao at talaga namang maganda ang panahon at napakaganda po talaga ng tanawin dito. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil nga yung mga puno madami at yung hangin niya, iba talaga yung hangin, napakalinis at marami pa rin pwedeng upuan dito. At ayan, dito tayo ngayon sa bandang labasan ng sentro ng lungsod. At ayan naman nga, bubunga na naman yung mga bulubundukin na yan, talaga namang nakakamanghang tingnan. At ayun, talagang di kami nagsisi na nagpunta kami dito. Talaga naman nakaka-relax. At ayan, dito tayo ngayon sa gilid nung parang batis o sabihin ilog dahil mabato eh. At yung ilog na yun o yung batis na yun, kung ano man ang tawag, ay tatawag natin dyan, ay talaga namang masasabi mong napakalinis ng tubig na nanggagaling sa bundok dahil kitang-kita may kulay asul talaga. Ang problema nga lang dito ay napansin ako dito na kakaiba dahil merong dalawa akong plastic na nakita, plastic ng bote. Ayan yung naka-zoom. Sinuzoom ko ngayon, inaano ko para maipakita ko. Ayan yung nakalutang na kulay blue na yun. At kahit pa paano, nabahala ako bakit may nakakalusot pa rin ng mga ganyan. At ngayon naman, nandito naman tayo sa isang kastilyo, isang lumang kastilyo ito. Isa ngayong private property na siya, kaya yun nga lang, hindi natin mapapasok ito. Yun nga lang, medyo nakaka-disappoint lang din, pero private property siya, kaya wala tayong magagawa. Kastilyo na itinayo noong 15th century pa. Talaga namang luma na. At ito naman, nandito na ngayon sa isang lugar dito. Ito yung botanical park nung lungsod na ito. At sarado pa siya ngayon, pero papasukin natin mamaya yan. May bayad ang pagpasok dyan dahil malaki nga to at pwede ka pang umakyat dyan. At yan nga, umaakit na po tayo ngayon nga lumipas na yung 2 oras. Nag-intay pa kasi tayo ng 2 oras para makapasok. Dahil sinara nga nila ito. 2 PM na nila binuksan ulit ito. May bayad ito na 3 euros per person. At kung mas bata naman yung papasok, hindi pa 18 years old na pataas, o kung senior citizen naman ay 3 or 1 euro and 50 cents na, kaya kalahati yung mababawas. At dito nga lang medyo mataas tong pupunta natin, kaya medyo may pag-akit tayo gagawin dito, medyo nakakahingal. At ako na may pinawisan talaga naman ng todo dito sa pag-akit naman dito, pero sulit na sulit yung pag-akyat, yung binayad natin dahil napakaganda po na makikita dito. Iba't ibang uri ng halaman at mga puno, ayan, may mga bulaklak pa dito. Ito yung mga pinapakita nila dito, yung showcase dito, kaya nga siguro may bayad to. At syempre, dahil nga sa maintenance din naman ito siguro, syempre kailangan din ba nabayaran yung maintenance yan. At dyan, may tulay dyan sa may bandang itaas, kasi aakitin mo yan, kasi nakakahati sa dalawang mataas na lugar yan eh. Ayun, makikita mo yung tulay na yun doon sa may bandang dulo. Tinawid natin yan, guys, at talaga namang medyo nalula din ako, pero tinawid ko. Hindi ko na nga lang na-videohan dahil medyo na kinakabahan, nanginginig din yung kamay ko pag binibidyohan. Baka mahulog, may butas pa doon sa baba sa gilid kasi, kaya pag nahulog yung cellphone, may posibilidad na malaglag sa baba at masisira pa to. At ayan, patuloy tayo umaakyat, guys, at talaga namang medyo nakakahingal, pero pagdating natin sa itaas, napaka worth it ng view, sinasabi ko sa inyo. Napaka worth it ng view, sulit na sulit yung akyat, yung hingal, yung pagod. Hindi naman ito ganun kataas, di ko naman na gagawing OA to, pero syempre nakakahingal talaga, lalo na kung hindi ka naman sanay sa pag-hiking. Sa totoo nga lang, pwede ka mag-hiking dyan. Dito sa Quevena, may path dyan, napapunta dun sa mataas na part. At ito pala yung view nung city kapag nasa itaas ka, tingnan mo, mga bahayan, building, at kung ano-ano. At mapapansin nyo dyan, yung bubong ng mga bahay dyan ay gawa sa bato, dahil tuwing taglamig dito,
ay nag-i-snow kasi dito, kaya dapat yung mga bubong ay gawa sa bato nang hindi gumuho. Yun yung importante nga naman na trivia rito, dahil kailangan nalaman na kung paano nila ginagawa yung kanilang mga bahay. So ito guys, tingnan natin itong pinakatuktok nung park na pinasukan natin. Nakita naman ay yung view sa ibaba ng lungsod o ng balit na bayan, sabihin lang natin. At ayan, grabe, napakaganda ng view. At mahangin dito sa taas yan. Nga syempre, mapunta ko rin itong lugar. Ayan, yung paligid natin, puro mga bulubundukin na. Ayan, grabe, napakaganda ng view dito guys. At talaga namang sulit yung binayad nating 3 euro kada tao na bayad sa park na to. Total maganda naman ng okay naman ng dahil nga para din sa maintenance ng park. Talagang sulit yung binayad natin kahit pa paano, at saka yung biyahe kahit pa paano. 2 oras ang tumula sa Milan itong Chiavenna, at talagang maganda rito, hindi masyadong matao, hindi kailangan din naman punta ng mga turista, at kahit pa paano hindi ganun kainit. Kasi sa Milan grabe ang init ngayon. Grabe ang init nga kasi dahil nga isang malaki lungsod naman kasi ang Milan, kaya ganun. So ito guys, patapos na tayo sa ating travel vlog, at masasabi kong hindi ako nagsisi sa pagpunta rito sa Chiavenna, dahil hindi siya ganun kakilala sa bilang tourist area. Marami namang may offer o may aalok itong lugar na ito, at talagang masasabi kong napakaganda puntahan nito. Nire-recommend ako sa inyong puntahan nyo ito, dahil talaga namang hindi kayo magsisisi sa pagpunta dito. Napakadali lang po ng pagpunta dito, dahil maganda naman ang public transport dito, lalo na kung manggagaling ka sa Milan. Sa Milan, 2 oras lang ho na biyahe gamit ang tren. So sumakay lang po kayo ng tren. Kung nagustuhan niyo po itong travel vlog na ito, paki-like and share na po ito, at mag-subscribe na kayo sa akin channel. Hindi kayo notification bell para sa channel na ito. Maraming salamat po.